Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang, at ngayon, isang paksa naman po ang ating tatalakayin na galing sa Bible. Pero bago po yan mga ka-worship ay huwag niyo pong muna kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share at mag-comment bago po matapos ang video na ito. Maraming salamat po. Ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito ay may kinalaman po sa isang parable na ikinuwento ng ating Panginoon, pero ito po ay tutukoy sa pagpapatawad, sapagkat ang pamagat ng pag-uusapan natin ay binigyan ko ng ganitong title, 70 times 7. Okay? Ito po ay hango sa Matthew chapter 18 verse 21 to 35. Kaya halina po, kung meron po kayong mga Bible, ay makisali po kayo sa akin at babasahin ko po ito at samahan nyo lang po ako. I will be reading from NIV translation, mga ka-worship. Ito po ang pagkakasulat. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times 7 times. Therefore, the kingdom of God is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. And since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Then the servants fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. And the servant took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servants fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servants in and said, You wicked servant, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have mercy on your fellow servants just as I had on you? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Nagsimula ang kwentong ito, mga ka-worship, sa isang paglapit ni Peter kay Jesus. At sinabi niya sa ating Panginoon, sabi niya, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Okay? So lumalabas, alam ho ninyo, ang binibigay po ditong katanungan ay hanggang 7. Okay? Kumbaga, pag nagpatawad ka ay hanggang 7. Medyo malaki na po yun eh. Okay? Ang sabi po muna dito, sinabi niya, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times. So yung 7 po. Ang sabi naman ni Jesus, not 7, but 70 times 7. So lumalabas, mga kapatid, ang akala ni Peter na 7 ay malaki na for a day ay hindi pa pala. Kasi ita-times mo pa to sa 70 and therefore it will become 490 kasi 70 times 7. Ang ibig sabihin dito ni Jesus ay
limitless ang pagpapatawad na dapat po nating ibinibigay sa ating kapatiran. Ang nakapagtataka po dito, yung salitang ginamit po ni Peter dito na how many times shall I forgive my brother? Okay? Ba't kaya, di ba? Ang brother kaya tinutukoy niya ito ay ang kanyang kapatid sa pamilya nila, yung kapatid sa laman, no? Kumbaga, yung sibling niya, pwede. Pwede rin naman na yung brother na tutukoy niya ay kapwa niya Hudyo. Kasi iisang pamilya lang naman yan at descendant po yan ni Abraham. Or, pwede rin naman na brother na tinutukoy niya ay doon mismo sa circle ni Jesus Christ. Kapwa niya disciple. Meron siguro siya kinaiidisan, meron po siya siguro kinakayamutan, pero nevertheless, ang importante po dito, naitanong ito ni Peter sa ating Panginoon. Okay? At sinabi niya, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times. Sabi ni Jesus, hindi. Limitless. 70 times 7. Ano po ang nakikita natin sa kwento? Nagbigay ng parable si Jesus doon sa intro na binigay ni Peter pagdating sa pagpapatawad. At inilagay niya ang bagay na ito sa kaharian. Meron daw isang kaharian, tapos itong kaharian na ito ay may isang hari. In fact, ang tinutukoy niya dito ay Kingdom of Heaven. Okay? Okay, nandoon na tayo. So yung king ay gusto niyang isettle kung sino man yung mga taong nagkakautang sa kanya. At merong isa. At ang utang po ay 10,000 talent. Okay? 10,000 talent. Alam po ninyo, sa panahon natin, chinek ko po yung 10,000 talent na yan. Yan po pala ay $3.48 billion. Ang laki. So lumalabas ang lalaking ito sa ating panahon, ang kanya palang utang ay $3.48 billion sa king. Okay? At sabi ng king sa kanya, ay hindi ka makakabayad, buti pa ikaw, ang iyong asawa at ang iyong mga anak ay dapat maipagbili para mabayaran ang iyong pagkakautang. Subalit, ang servant na ito po'y lumuhod at humingi ng patawad. Sabi niya, be patient with me, he begged, and I will pay back everything. At sa verse 27 po ang sabi, the servant's master took pity on him, he canceled the debt and let him go. Pinatawad po. Okay? Wow. Grabe, $3.48 billion ay kinancel, ni-reduce sa zero, kaya ni-let go siya, wala po siyang utang. Yun po ang sinasabi doon. Okay? At pagkatapos, ano po ang nangyari? But when that servant went out, di lumabas na po siya, he found one of his fellow servant who owed him 100 denarii. Meron siyang kaibigan, meron siyang fellow servant na nakita niya at ito naman po ay may utang sa kanya ng 100 denarii. He grabbed him and then began to choke him. Sinakal. At pagkatapos po sinabi niya, pay back what you owe me, he demanded. Magbayad ka ng utang mo. At ang sabi po ng fellow na ito na sinasakal po ay, be patient with me, I will pay you back. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, babayaran kita. But sa verse 30 po ang sabi, but he refused. Instead, he went up and had the man thrown into the prison until he could pay the debt. And then when the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Pinakulong kasi para makabayad. In other words, pinakulong hanggang sa siya ay makabayad. Nalungkot yung mga kasamahan. Dahil sa parang hindi patas na siya ay pinatawad, kinansel ang utang, at eto siya, 100 denarii, ayaw niya magpatawad. Alam niyo, chinek ko rin yung 100 denarii po sa ating panahon. Yan po ay $5,800.
Okay? Hindi naman kasing laki ng $3.48 billion na utang nitong servant nito sa hari as opposed do sa 5,800 na pagkakautang naman sa kanya. Well, anyway, hindi niya pinatawad, pinakulong niya, nagsumbong ang mga servant na ito sa hari. At ang hari po, pinatawag siya. Sinabi po sa verse 32 ganito, "You, wicked servant, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" In anger, his masters turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Ano po ang makikita natin sa kwento? Lumalabas, ang kwentong ito po ay pera. Pera na ibabangga natin later on sa pagpapatawad. Dito po maliwanag na hindi siya nagpatawad at ang 100 denari ay hindi niya pinagbigyan, pinakulong niya, tapos nakarating ito sa hari at sinabi niya, "Napakasama mo. Di ba kinancel ko ang utang mo? Mas malaki yun. Bandang huli, hindi mo pala pinatawad ang may utang sa iyo na hindi naman ganun kalaki. Pinakulong mo at ano mangyayari sa kanya? Mahihirapan siya makabayad. Dahil sa ginawa mong yan, ipakukulong din kita nang sa ganon ikaw ay i-torture hanggang sa ikaw ay makabayad." Sa kwentong ito, binawi ng hari ang kanyang pagpapatawad or pagkansela ng utang sa servant na ito. Sayang yung pagkakataon na napatawad ka na, bandang huli binawi pa, simple lang ang dahilan, hindi ka kasi nagpatawad ng iba. So napakasimple lang ng kwentong ito mga kapatid. Madaling maintindihan, dalawang servant, yung servant ay pinatawad ng hari, pero ang servant na pinatawad ng hari ay hindi nagpatawad ng kapwa niya servant. Ano po yung lesson na makikita natin dito? Okay? Ano yung aral na dapat natin matutunan sa kwentong ito na atin pong pinag-uusapan ngayon? Pagpapatawad. Forgiveness po mga kapatid. Tayo pong lahat ay lingkod ng hari sa kwento. Servant ka, servant ako, at lahat tayo ay pinatawad ng hari. Sa laki ng mga nagawa nating kasalanan, lahat po yan kinancel at nireduce to zero. At dahil sa nireduce to zero or binura ng master ang lahat ng ating pagkakautang, ang inaasahan ngayon, tayo rin ay magpapatawad. Kung nakaranas tayo ng forgiveness coming from the King or coming from God Himself, then we should also forgive others well. Okay? Dapat din nating pinapatawad ang mga kapwa natin. Ano yung lesson na dapat natin makita dito? Tatlo po ang nais kong ipakita sa inyo pagdating sa pagpapatawad. Kung kayo po ay may lapis at papel, pwede nyo pong isulat ang tatlong bagay na ito na aral po na dapat natin makita. Una, sa pagpapatawad, ang nasusunod dyan ay ang utos ng Diyos at hindi ang dinidikta ng damdamin mo. Yun po. Sa pagpapatawad, ang nasusunod dyan ay ang utos ng Diyos at hindi ang dinidikta ng damdamin mo. Bakit po? Kadalasan po, kapag ikaw ay merong unforgiveness, maliwanag ito na kinokontrol ka ng iyong damdamin. Damdamin na kung saan pinapalooban ito ng puot, ng hinanakit, ng galit, sapagkat merong taong nagkasala sa iyo na hindi mo pinapatawad. Kaya alam, kinakailangan ka magpatawad. Pagpapatawad na dapat ay igagawad natin
May nararamdaman man tayo o wala. Bakit po? Kasi walang basehan ng damdamin natin pag ang pinag-uusapan ay pagpapatawad. Sa pagpapatawad, utos yan na dapat sundin. Utos yan, salitayan ng Diyos at ipinag-uutos niya na tayong lahat dapat po ay nagpapatawad. Okay, ano pong ibig kong sabihin? Kung meron ka mang nararamdaman, sino ang magbibigay ng desisyon kung magpapatawad ka o hindi? Ang damdamin mo ba? Kung ang damdamin mo ang magbibigay ng desisyon, hindi ka magpapatawad. Pero, ipagpalagay natin may nararamdaman ka, pero ang masusunod ay ang salita ng Diyos, magpapatawad ka kahit hindi pa rin maganda ang kasalukuyan mong nararamdaman. At baliwala ang iyong pakiramdam sapagkat ang importante ay nasusunod mo ang utos ng Diyos. Regardless of your feelings, regardless of what kind of emotion you have, mga kapatid. Yan po yung una natin dapat pakakantandaan. Pangalawa, sulat nito, sa pagpapatawad, ang nakakalaya ay ang nagpatawad, hindi yung pinatawad. Halimbawa, ikaw yung nagpatawad, ikaw ang makakalaya. Yung pinatawad mo, hindi pa siya nakakalaya. Okay? So, ibig sabihin, kinakailangan mong magpatawad dahil ito ay para sa iyong kalayaan. Kung ikakatwiran nyo naman sa akin, brother to, hindi naman siya humihingi ng sorry eh. Di ba? Pwedeng ikatwiran nyo, hindi naman siya humihingi ng sorry. Regardless kung magsosorry siya o hindi. Okay? Iba pa nga dyan, mayabang eh. Di ba? Kumbaga, pinatawad mo na, pero mayabang pa rin. Pero dito po sa puntong ito, kinakailangan mong magpatawad kasi kinakailangan mong makalaya. Makalaya sa tanikala ng hindi pagpapatawad. Makalaya ka sa bondage of unforgiveness. Pag nagpatawad ka, mararamdaman mo ang isang kalayaan na kung saan biglang gagaan ang iyong pakiramdam. Na pag ikaw pala ay nagpatawad, para bang nawawala yung mabigat na konsensya na iyong dalahin. Hayaan mo na lang siya kung ayaw kanyang patawarin. Hayaan mo siya kung hindi niya pinapansin ang iyong pagpapatawad. Ang importante, nagpatawad ka kasi yan ang magiging kalayaan mo, mga kapatid. Importante yun. So, yun yung pangalawa. Ang pangatlo po, kinakailangan nating magpatawad kasi sa pagpapatawad, napaparangalan ang Diyos at napapahiya ang demonyo. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ako ay mananampalataya, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ako ay tagasunod ni Kristo, marapat lang na dapat sa buhay natin, araw-araw, na bibigyan natin ng parangal ang Diyos sa buhay natin. At kung ninanais natin na talagang ang pagpaparangal na ito'y maibigay natin sa Kanya, magpatawad tayo. Kasi pag nagpapatawad tayo, nag-glorify ang Diyos. Okay? Naitataas ang Diyos, napaparangalan ang Diyos, at napapahiya ang demonyo. Pag binaliktad po natin ang sitwasyon, hindi tayo nagpapatawad, hindi ka nagpapatawad, hindi ako nagpapatawad, ang napaparangalan dyan ay ang demonyo. Ibig sabihin, ang kanyang kakayanan na pasukan tayo ng kasalanan, ng puot, ng galit, ng hinanakit, ay nandito at kinikip-kip natin, siya po dyan ang naitatanghal, siya po dyan ang naitataas, at hindi ang Diyos. Pero, kung tayo po magpapairal ng pagpapatawad, ang pagpapatawad pong gagamitin natin ay manggagaling sa Diyos mismo. Ano mangyayari? Ang Diyos po ang mag-glorify. Kaya nga mga kapatid, kung kinakailangan mong gawin ang pagpapatawad pero nahihirapan ka, merong sikreto na dapat mong malaman. Ano yon? Kailangan mo ng pag-ibig. Pag-ibig. At kung pag-ibig ang iyong kailangan, lalapit ka sa source.
walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. So kung ang Diyos ay pag-ibig, napakayaman niya sa pag-ibig. At hindi niya ipagkakait ang pag-ibig na ito kung ito ay iyong hihilingin sa ating Panginoon. Pag nagtataglay ka ng pag-ibig, makakapagpatawad ka. Totoo yan. Lalo na kapag ang tinataglay mong pag-ibig ay pag-ibig mismo na galing sa ating Panginoon. Ang pag-ibig nga ang ating sagot sa lahat ng kasalanan. Kung ang demonyo ang kanyang pinakaporte ay maglabas ng kasalanan, ang Diyos na sinasamba natin, ang kanya pong forte ay maglabas ng pag-ibig. So humingi tayo ng pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang panghihingi natin pag-ibig sa Diyos ay isang bagay na makakapagpalaya sa atin dahil nga sa tayo ay magpapatawad, at kapag tayo ay nagpatawad, napaparangalan ang Diyos. Ulitin ko po, sa pagpapatawad may tatlong bagay tayong dapat matutunan. Number 1, sa pagpapatawad, ang nasusunod dyan ay ang utos ng Diyos at hindi ang idinidikta ng damdamin mo. Pangalawa, sa pagpapatawad, ang nakakalaya dyan ay ikaw mismo at hindi ang taong pinatawad mo. Pangatlo, sa pagpapatawad, ang napaparangalan dyan ay ang Diyos at hindi ang demonyo. So, kinakailangan natin magpatawad. Bakit? Kristiyano ka kasi, mananampalataya ka kasi, tagasunod ka ni Kristo, isa kang tao na nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Kaya dapat mong parangalan ng Panginoon sa araw-araw ng buhay mo. Ang ibig kong sabihin, kinakailangan nating gampanan ang pagpapatawad. Bakit po? Sapagkat mismo sa kwento, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Sayang kung tayo ay pinatawad na, sa ating pagkakautang, bandang uli, babawiin lang pala. Kung iuugma natin ang ating sitwasyon doon sa kwentong binitawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya napaka-importante po na dapat tayo ay nagpapatawad. Mahalaga po ito para sa bawat isa sa atin. Tatak ng isang genuine na Christian ang nagpapatawad. So yun lamang po. Salamat po sa panayam na ito na inyo pong pinakinggan, at dalangin ko sa Diyos na naunawaan nyo ang isang parable na kinuwento ni Jesus at ano ang layunin ng parable na ito. Ito po ay walang iba kung hindi pagpapatawad. Kapatid, bago matapos ang video na ito, magpatawad ka na. Okay? Magpatawad ka na, at tayo po, magpapatawad ako, magpapatawad ka, magpapatawad tayong lahat, sapagkat sa pagpapatawad po, nag-glorify natin ang ating Panginoon. So, yun lamang po mga ka-worship. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa akin. Ako po si Brother Dom Galang, at sa pangalan po ng Jesus Heart of Worship Church at sa programa ng Usapang Born Again. Salamat po sa panonood nyo, at muli akong babalik sa mga darating na araw, at mag-aaral naman tayo ng mga panibagong paksa na kukunin natin sa banal na kasulatan. Bye-bye na po. God bless. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.